Hey, what's up mga kapatid? Eto na naman tayo at muli na namang magbibigay ng reaction video sa mga nagaganap ngayon. At tulad nito mga kapatid, no, barko ng PCG, binuntutan na naman daw ng CCG o ng China Coast Guard. No, China nagbanta sa Malaysia at nagpadala ng mga warship. So hindi na Pilipinas lang mga tol, no, ang kanilang hinaharas. Hindi lang Pilipinas ngayon ang pinapatikim nila ng kanilang pag-aangas. No, pati Malaysia mga tol. Tingnan natin kung hanggang sila tatagal, no, hanggang kailan sila tatagal sa Malaysia. Dahil etong Malaysia mga tol, talagang pumapalag din no. So eto, panoorin natin tong video to mula naman to kay John Reps. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Binuntutan na naman ng isang barko ng China Coast Guard ang isang barko ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal, at matapos ang bagyong dumaan sa West Philippine Sea ay nagsibalikan na naman ang mga Chinese militia vessels sa lugar, at ang China naman at Malaysia ay nagkakainitan din matapos ipatigil ng China ang ginagawang exploration kung saan nagpadala pa ang China ng mga barkong pangdigma. Ayan na. No? Pinadala na nila ng barkong pandigma mga tol itong Malaysia. Dahil yung Malaysia inisnab yung sulat nila mga tol na pinapatigil nga yung oil exploration itong Malaysia. Pero itong Malaysia, ginigiit nila, teka, nasasakop to ng exclusive economic zone namin, bakit namin kayo pakikinggan? Diba? Alam nyo naman itong China mga tol, ang gusto nila, kanila kasi yung buong South China Sea, no? Para sa kanila, para sa China, yung mga bansang nandiyan, wala kayong bansari, wala kayong karagatan dito, no? Amin lang lahat 'yan. Ganong katindi, no? Ganong katindi angas nitong mga incheck. Sinabi ng direktor ng Sea Light na isang barko ng China Coast Guard noong Lunes ang nakitang nakabuntot sa barko ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Gabriela Silang malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal habang nagpapatrolya itong mga 15 nautical miles. Ito Scarborough Shoal na to mga tol, 2013 o 2012. Hawak na ng China to mga tol, hindi na nila binitawan yan. Diba? Diyan nila tuluyang nakuha yan yung mga panahon na yan. Kaya 2014 mga tol ay nagsampa tayo ng reklamo dun sa Daheg, no? Sa Court of Arbitral Ruling mga tol o Court of Arbitration. At nanalo nga tayo noon, nagkaroon tayo ng arbitral ruling ng 2016 which is hindi rin naman natin nagagamit ngayon mga tol. Diba? Dahil yung China yan, di naman nila nilubayan at di naman nila iniwan yung lugar na yan. Bagkos mga tol, yung kabuuan ng West Philippine Sea, kinalatan palalo nila ng mga barko nila Mula sa shoal, at ang isa pang barko ng China Coast Guard na may bound number 3305 ay nananatiling nakaistasyon sa pasukan sa shoal habang patuloy na iginigiit ng China ang dominasyon nito sa West Philippine Sea. Ang lamang kasi ng China mga tol talaga, sobrang dami nilang barko. Yun talaga lamang nila. At dahil sa sobrang dami ng barko nila mga tol, hindi makakilos masyado yung ating mga kinauukulan. Dahil kulang na kulang talaga tayo sa asset. Kulang na kulang talaga tayo sa ganyan mga tol. Kaya nga lagi nating sinasabi 'di ba sa mga reaction video natin, sana naman talaga matugunan ng gobyerno natin yung pangangailangan ng PCG, Navy, AFP natin para maipagtanggol nila ng maayos itong ating soberanya mga tol. Ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay patuloy pa rin ang presensya sa lugar at gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang magbigay ng anumang suporta sa mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal. Idinagdag din ng Sea Light na 6 umanong Chinese maritime militia vessels ang dumating din sa Bajo de Masinloc na nagmula umano sa military base ng China sa Panganiban Reef o Mischief Reef, kasunod ng maikling pag-alis ng mga ito dahil sa bagyong Enteng noong nakaraang linggo. Samantala ang China ay nagbanta naman sa Malaysia na itigil na ang ginagawang oil and gas exploration ng Malaysia sa kanilang teritoryo sa South China Sea. Ang tanong, eto kayang Malaysia ay gagaya sa ginagawa ng Pilipinas na hindi pumapalag? O dito makakatikim ang China ng bansang pumapalag sa kanila? Actually mga tol, maliit lang din naman ng Malaysia, di ba? Hindi naman din sila ganong kalakihan. Parang dalawang bansang magkahiwalay. Pero tignan natin mga tol kung ang Malaysia ba ay katulad ng Pilipinas na mabait
o sila ay papalag mga tol at dito matitikman ng China yung gamot sa kanilang mga pambubuli. Dahil nasa loob daw umano ito ng kanilang 9-dash line. Kasunod niyan ay nagpadala pa ang China ng mga barkong pangdigma ng PLA Navy nito. Yan, no? Sa umpisa, ano lang yan? Paisa-isa lang yan sa umpisa. Tapos paparami yan. Pero hindi natinag dyan ang Prime Minister ng Malaysia na si Anwar Ibrahim kung saan sinabi nitong hindi nila ititigil ang kanilang aktibidad sa paggalugad ng langis at gas sa kanilang teritoryo sa South China Sea. Sinabi ni Anwar na kailangan nilang magpatakbo sa mga tubig at masiguro ang ekonomiya kabilang ang pagbabarena para sa langis sa kanilang teritoryo. Aba, matigas din. Sinabi ni Anwar na ang China ay makailang beses na umanong nagpadala ng mga protesta upang ipahinto ang mga aktibidad sa pagsaliksik ng langis ng Malaysia. Ngunit paulit-ulit din nila umanong ipinapaliwanag sa China ang kanilang posisyon na pagmamay-ari ng Malaysia ang lugar at hindi sila lumalampas sa mga hangganan ng ibang bansa. At yan anya ang kanilang mahigpit na patakaran at prinsipyo. Ay, ang problema mga tol, etong China, hindi naniniwala sa prinsipyo at patakaran ng ibang bansa. Ang pinaniniwalaan lang nila mga tol, yung imbento nilang mapa mga tol. Diba? Yung 10-dash line nila, yun lang talaga bukod tangi pinaniniwalaan nila dahil para sa kanila, meron sila dyang undisputed claim. Diba? Meron silang ganun. Samantala, ginagamit ng China ang sandatahang lakas nito sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea o WPS at sa iba pang bahagi ng Asia. Sa kabila ng pangako ng China na pakukupain ito ang tensyon sa WPS, ay kapansin-pansing patuloy pa rin ang walang habas na pambubuli ng mga Chinese Coast Guards sa mga barko ng Pilipinas at sa mga Pilipinong mangingisda sa WPS. Wala sinungaling kasi ang mga yan mga tol eh. 'Di ba? Kahit na paulit-ulit nilang sinasabi na ang Amerika daw ang nagdudulot ng kaguluhan, ng Amerika daw o ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa Amerika ang nagdudulot o nag-e-escalate ng tensyon dito sa rehiyon mga tol. Pero makikita naman ng lahat kung ano ginagawa nila 'di ba? Yung mga pambubulas nila, yung mga ginagawa nilang pagbangga sa atin. Na ngayon mga tol ay ginagawa na rin nila sa ibang bansa at sa balita nga 'di ba? 17 bansa mga tol ang kalaban ng China dahil sa kanilang territorial disputes. 'Di ba? Ang dami nilang mga kalaban. Imagine mo yung 17 bansang 'yun magtulong-tulong. O ano mangyayari sa kanila ngayon, 'di ba? Subalit kung akala nyo ay Pilipinas lamang ang nabubuli o nakaharas ng bansang China, maraming beses na ring hinamon ng Chinese warplanes sa mga Taiwanese jet fighters at makailang beses na ring nakipagbakbakan ang puwersa ng China sa mga sundalo ng bansang India. Sa halip na daanin sa dialogo at diplomatikong paraan ay nambubuli umano ang China upang igiit ang kanilang pinaniniwalaang soberanya at karapatan. Kung diplomatikong pamamaraan kasi mga tol, hindi mananalo ang China dyan dahil wala naman talaga silang pinanghahawakan ng mga dokumento. For example mga tol, dito sa Pilipinas, hindi sila mananalo ng diplomasya o hindi sila mananalo mga tol kapag legalities ang pagbabasehan natin. Diba? Kasi talo nga sila 2016 meron tayong arbitral ruling Talo nga sila dun Kahit babalikan natin 1982 UNCLOS, talo pa rin sila dun Kasi ang sabi ng UNCLOS, Pilipinas for example o ibang mga bansa, meron kayong 200 nautical miles exclusive economic zone. 'Di ba? Yun ang ginawa mga tol para yung bawat bansa may kanya-kanya kayong teritoryo o karagatan na kung saan pwede kayong mangisda, pwede kayong magmina at hindi na kayong mananakop pa ng ibang mga lugar, 'di ba? Ganun lang. Ang problema itong China mga tol, para sa kanila lahat ng bansang nakapalibot sa kanila, Malaysia, Vietnam, Pilipinas, Taiwan, 'di ba? Lahat ng mga Brunei, lahat ng mga bansang 'yan, wala silang exclusive economic zone. Kasi sa kanila yung buong 'yun, 'di ba? Ganun ang gustong mangyari nitong mamang 'to. Yan, ganun ang gusto nila mangyari. Kaya labag sa batas, oo, pero hindi nila ginagawa, hindi nila sinusunod, di sila nagko-comply Ang ginagawa nila mga tol, binabraso nila yung mga maliliit na bansa. Tinatakot nila, sinisindak nila hanggang sa sumuko na lang yung presidente, magpa-under na lang sa kanila, di ba?
O by that mga tol, mananalo sila nang walang gera. Pero sakop nila kung ano yung gusto nilang sakupin. Sinabi ng maraming political analysts na nagmamadali ang gobyerno ni Xi Jinping na maangkin ang mga teritoryong pinaniniwalaang nitong pagmamayari ng China. Bukod po sa paggamit ng sadatahang lakas ito, ay naglabas ang Beijing ng sarili nitong mapa noong August 2023. At sa mapa pong ito ay inilatag ng China ang kasalukuyang territorial claims nito upang ipakita sa buong mundo kung gaano kalawak ang mga lupain at tubig na nasasakupan umano ng Beijing. O di ba? Ayan o. Ganyan sila ganyan sila kabalasubas eh. Inalmahan ng maraming bansa ang 10-dash claim ng China dahil wala itong legal na basihan. At halos sakupin na nito ang buong West Philippine Sea at lagpas na nga ang linya sa maritime domains sa ibang bansa sa Asia. Kasama po sa mga nagreklamo ang Pilipinas, Japan, Vietnam, Brunei, Indonesia, Japan at maging ang Malaysia. Sagot naman ng China, pagmamay-ari nila ang mga nasabing teritoryo at ang kanilang batayan, historical claim. Isa pong halimbawa na lamang ay ang sinasabi ng China na ang Senkaku Islands na pinamamahalaan ng bansang Japan ay inangkin ng Tokyo at pinangalan ng Diaoyu o Senkaku Islands. Ngunit ang mga islang ito ay likas umano na teritoryo ng China mula pa noong sinaunang panahon. O di ba? Kumbaga ito yung binigyan natin ng reaction nung nakaraan eh. Papayag ka ba, 'di ba? Bigla na lang may pupunta sa inyo, sasabihin yung lupang kinatitirikan ng bahay niyo ipinamana daw sa kanya ng lolo niya. At sinabi daw yun ng lolo niya dahil yun daw ang sinabi sa kanya ng lolo niya. Pero pag hinanapan mo ng dokumento o kaya kahit anong lang kasulatan na kinakatigan ng korte, wala. Basta ang sinabi lang niya sa'yo, hindi pwede tayo magtalo dyan. Basta sabi ng lolo ko, akin yan. Payag ka ba noon? Ganon na sinasabi ng China eh. Diba? Sabi ng mga ninuno namin, amin yan. Diba? O pero pag tinanong mo, sabi ba yan ng UNCLOS? Sabi ba yan ng international law? Sabi ba yan ng Court of Arbitration? Hindi. Sila lang gumawa niyan eh. Actually mga tol, nagsimula lang nilang angkinin ngayong 9-dash line na yan. 11-dash line pa yan nagsimula. Nasa 1947 lang yun. Tapos 1951 naging ano na yan eh. Naging 9-dash line eh. Tapos 2023 ginawa nilang 10-dash line. Biruhin mo. Doon pa lang sa pabago-bagong yun mga tol, makikita mo na agad yung pag-invento nila eh. Subalit sinasabi ng ilang historians at political analysts na nagsimula lamang ang kini ng China ang Diaoyu Islands noong mga huling taon ng 1970. Ito po ay dahil sa mga balitang may reserbang langis sa nasabing lugar. Subalit sabi naman ng gobyerno ng Japan, ang Diaoyu Islands ay nadiskubre nila noong 19th century. Sinurvey nila ito at napag-alaman nila na walang nagmamay-ari sa isang ito kaya bilang Japan ang una nakadiskubre at Tokyo ang nagmamay-ari nito. Isa rin sa mga territorial disputes na binabantayan ngayon ay ang nagtatalo ng land border ng China at India sa Himalayas. Noong taong 2020, kahit may pandemya pa ay nagkaroon ng madugong engkwentro ang sundalo ng China at India. Mahigit 20 katao ang nasawi dito. Ayon sa External Affairs Ministry ng India, nilabag umano ng China ang isang kasunduan ukol sa line of actual control sa Galwan Valley. Ang Bhutan-China border naman ay isang international boundary sa pagitan ng Bhutan at Tibet, China. Ito ay matatagpuan sa Himalayas at may habang 477 kilometro. Wala talaga. Darating talaga mga panahon na ilalaglag ni Xi Jinping mismo ang buong bansa niya dahil sa mga ginagawa niya mga tol. Dahil hindi talaga pwedeng hindi talaga pwedeng ganun ang ugali nila no. Kung ano yung matripan nila, kung ano yung matipuhan nilang area, sasabihin nilang kanila. Sasabihin nila meron silang historical claim. Kalokohan yun eh. 'Di ba? Dito nga lang sa Pilipinas mga tol may pinakamatandang mapa tayo panahon pa ng mga Kastila. 'Di ba? Kaya yun ngayon nagpanalo sa atin sa Court of Arbitration Dali nila i-arbitrate nila kaso hindi nga nila gagawin yun dahil nga talo sila pagdating sa bagay na ganyan. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo dito sa video na panood natin? Pwede ka magbigay ng iyong commentary, pwede ka magbigay ng iyong reaction, comment ka na lamang sa ibaba. Maraming salamat mga tol, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.